Bakit nagpadala ang Diyos ng mga oso para patayin ang 42 kabataan? Isipin mong naglalakad ka sa isang tahimik na daan. Malamig ang simoy ng hangin at sa di kalayuan may mga batang lalaki nagtatawanan, nagtutuksuhan at biglang binato ng pang-iinsulto ang isang matandang propeta ng Diyos. "Hoy kalbo, umalis ka riyan kalbo." Isang sulyap lang mula sa propeta, isang sumpang binigkas sa pangalan ng Panginoon at sa sumunod na sandali mula sa masukal na kagubatan, 2 mabangis na oso ang lumitaw at nilapa ang 42 kabataan. Mapapaisip ka, bakit ganon kabigat ang parusa? Mga bata lang yon, hindi ba? Ngunit ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging kalbo ni Eliseo o sa biglaang pag-atake ng mga hayop. Ito ay isang malalim na babala, isang espiritual na komentaryo tungkol sa paggalang sa Diyos, sa kanyang mga lingkod at sa mapanuksong puso ng mga taong lumalaban sa katotohanan. Sa video na ito, susuriin natin ang kasaysayan, kultura at espiritual na kahulugan ng kakaibang kwentong ito sa Biblia at tuklasin kung bakit pinili ng Diyos na gamitin ang mga oso bilang bahagi ng kanyang matinding paghuhukom. Halika't samahan mo kami at ating tunghayan ang kwento kung bakit nagpadala ang Diyos ng mga oso para patayin ang 42 kabataan. Para lubos nating maunawaan ang kwento ni Eliseo at ng mga oso, kailangan muna nating silipin ang kalagayan ng bansang Israel noong panahong iyon. Nang mamatay si Haring Solomon, nahati sa 2 ang kaharian ng Israel. Ang Northern Kingdom, na tinawag pa ring Israel, ay may kabisera sa Samaria. Samantalang ang Southern Kingdom naman, ang Juda, ay nanatiling tapat sa lahi ni David at ang kabisera ay sa Jerusalem. Dito papasok ang lungsod ng Bethel kung saan nangyari ang insidente. Isa ito sa mga pangunahing sentro ng pagsamba sa Northern Kingdom, pero hindi ito banal na lugar para sa Diyos. Si Haring Jeroboam, ang unang hari ng Hilaga, ay nagtayo ng mga altar sa Bethel at Dan. At doon niya inilagay ang mga ginintuang guya, mga imahen na ginaya sa mga Diyos ng karatig bansa. Layunin nitong pigilan ang mga tao na maglakbay pa Jerusalem para sumamba, at sa halip ay manatili sa kontrol ng kanyang kaharian. Pero sa likod ng estratehiyang ito ay ang pagsira sa dalisay na pananampalataya. Pinaghalo niya ang tunay na pagsamba sa Diyos at mga paganong ritual. At dahil dito, lumaki ang mga taga-Bethel sa isang kultura ng idolatria, rebelyon at panunuya sa anumang salungat sa kanilang kinagisnan. Sa gitna ng panahong ito, lumitaw si Eliseo, isang alagad at kahalili ng dakilang propetang si Elias. Hindi karaniwang propeta si Eliseo. Sa simula pa lang, pinakita na niya ang buong katapatan kay Elias. Sa halip na iwan ng kanyang guro, sinundan niya ito mula Gilgal, pa Bethel hanggang Jericho at sa wakas ay sa ilog Jordan. Bago si Elias kunin ng Diyos, tinanong niya si Eliseo kung ano ang hiling nito. Sagot ni Eliseo, "Nais ko ng dobleng bahagi ng iyong espiritu." At dahil nasaksihan ni Eliseo ang mahiwagang pag-akyat ni Elias sa langit sa pamamagitan ng isang ipu-ipo at karwaheng apoy, natanggap niya ang kahilingan niya. Kinuha ni Eliseo ang balabal ng kanyang guro, hinampas ang ilog Jordan at nahati ito. Isa itong patunay na siya na ang bagong tagapagdala ng mensahe ng Diyos. Pagkatapos ng mga kababalaghan at tagumpay, naglakad si Eliseo mula Jericho patungong Bethel. Sa daan, isang pangkat ng kabataang lalaki ang lumabas at nilait siya. "Umakyat ka na, kalbo. Umakyat ka na." Sa unang tingin, parang birong pambata lang. Pero kung titingnan nating mabuti, malalim ang laman ng panlalait nila. Ang kalbo sa kulturang Hebreo ay hindi lang pisikal na kondisyon. Minsan, ito'y simbolo ng kahihiyan o kaparusahan. Ibig sabihin, hindi lang itsura ni Eliseo ang pinagtatawanan nila, ang pagiging propeta niya ang mismong tinutuligsa nila. Ang kantiyaw na "umakyat ka na" ay tila pagtutuligsa sa himalang pag-akyat ni Elias sa langit. Parang sinasabi nila, kung tunay kang tagapagmana ni Elias, sige nga, lumipad ka rin. Hindi ito simpleng pambubuska.
Isa itong hayagang paghamon sa autoridad ng Diyos na nasa kay Eliseo. Kaya naman, humarap siya, isinumpa sila sa pangalan ng Panginoon at agad lumabas ang 2 oso mula sa gubat. Nilapa nila ang 42 sa kanila. Marami ang nagtatanong, mga bata lang ba talaga sila? Hindi ba sobra naman ang parusa? Pero kung susuriin, ang salitang ginamit sa orihinal na Hebreo ay naar, na maaaring tumukoy hindi lang sa mga bata, kundi pati sa mga binatilyo o kabataang lalaki. Mga edad 15 pataas, sapat ng gulang para maglakad-lakad mag-isa at magpakalat ng gulo. Sa kultura ng sinaunang Israel, ang mga kabataang lalaki ay may mahalagang papel sa lipunan at madalas sila rin ang pinakamapupusok. At sa laki ng bilang nila, 42, malinaw na ito'y isang grupo ng pasaway. Hindi inosenteng mga batang naglalaro lang sa daan. Hindi ito kwento ng simpleng paghihiganti. Isa itong babala. Sa aklat ng Levitiko, magpapadala ako ng mababangis na hayop upang agawin ng inyong mga anak at sirain ang inyong mga hayop. At ayon naman sa libro ni Ezekiel, kung magpadala ako ng mababangis na hayop sa isang bayan at mawalan ito ng anak. Mula pa noon, malinaw na isa sa mga anyo ng parusa ng Diyos ay sa pamamagitan ng kalikasan, gaya ng mababangis na hayop. At dito, sa kwento ni Eliseo, hindi aksidente ang pag-atake ng mga oso. Ito ay tanda ng paghatol ng Diyos. Ang kwento ni Eliseo at ng mga oso ay hindi lang tungkol sa pagiging kalbo o tungkol sa galit ng isang propeta. Ito ay paalala na ang Diyos ay banal at hindi siya matutuwa sa paglapastangan sa kanyang salita at mga sugo. Ang kabataan sa Bethel ay produkto ng isang henerasyong lumayo sa Diyos, isang lipunang nilason ng idolatria at yabang, at sa bandang huli sila ay naging halimbawa ng kung gaano kaseryoso ang pagbaliwala sa banal na autoridad. Sa panahon natin ngayon, maaaring wala nang mababangis na oso na lumalabas sa gubat, pero nananatili pa rin ang aral. Ang pagsuway sa Diyos at kawalan ng respeto sa kanyang mga lingkod ay may kapalit. Ang paanyaya ng kwentong ito, matutong rumespeto, magpakumbaba, at higit sa lahat kilalanin ang kabanalan ng Diyos at ang bigat ng kanyang salita. Mula sa mga kabataang lumait kay Eliseo, natutunan nating ang pagiging mapagmataas, mapang-insulto at walang galang ay hindi kaila sa Diyos. Ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa paggalang sa Kanya, at ang paggalang na yan ay dapat makita sa ating pananalita, asal at pakikitungo sa iba. Kaya sa bawat salita at kilos natin, tanungin natin ang ating sarili, ipinapakita ko ba ang respeto sa Diyos at sa mga taong Kanyang pinili?